Itong basahon nagbalik, patukuranan sa atong mensahe na makita sa 1 Pedro 3:15. Akong basahon sa New King James nga version, 1 Peter 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. May the Lord bless the reading of His word. Let's ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning, for this new Sunday, leading a new year. Thank you also for the opportunity to be instructed by your word. Lord, hinaot ikaw maghatag ka na maglingit ng kaalam, aron kami makasabot niini, ikaw among mas mailhan, masabtan, o pinagi na na, mausab ang among kinabuhi, pinagi sa trabaho sa balang Espiritu Santo. Hinaot ikaw mahimaya sa among taliwala karon, imong ngalan ng mapasidunggan. Be glorified, Lord. Be our teacher today. In Jesus' name we pray. Amen. We entitled our topic this morning, Sanctify. Balaana ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. I was studying a different topic, but then I was thinking nining January, atong tagaag importansya ang pagkat-on sa mga doktrina gipasa ra pod sa atoa gikan sa Ginoo, and that's why we are here in this text. You see, nagkinabuhi kita karon sa increasing kaayo nga polar world. When you say polar, opposite. Daghan na kay mga opposite nining kalibutan na opposite nga pagkinabuhi, opposite nga gipangtuhan, o kining mga opposite nga mga pundok increasingly hostile to each other. O nga daghan na pod karon ang mga tao nga kinabuhi nga sukwahi kaayo nga lifestyle sa standard o kabubuton sa Dios. O kini mga tawhana nagdemand nga i-accept, i-recognize o nga i-normalize. And takabalita man tano, sadly, blessingan o sa ilang pag-define ni ana, not ceremony but sa prayer, panahon sa prayer, blessing ang makaangkon. But that's wrong. Same-sex union, same-sex relationship, it's a blatant lifestyle insult against God. O ang mga tinuod nga Kristohanon, mga godly nga Christians, are increasingly facing this pressure o persecution tungod sa atong pagtuo o tungod sa atong pag-obey sa Ginoo o sa iyang mga pulong. Mo na magkapangutana ta unsaon man nato pag kinabuhi ingon nga Kristohanon niining increasingly hostile world, hostile to the Christian faith. Now while daghang pwede mahimo natong tubag diana, let's just focus sa atong text this morning. Og nga si Peter dinhi siyang exhortation ngadto sa mga believers nga iyang audience. Yan ang gihatag, kini nga exhortation, kini nga text nga atong gigamit karon. Gihatag ni Peter ngadto sa mga magtutuo nga nag-go through niining nagkalain-laing pagsulay o nagkalain-laing persecution tungod sa ilang pagtuo ni Kristo. O si Peter sa iyang pag-ingon sanctify the Lord, he's commanding the believer. It's a command, it's an imperative verb here. And so to sanctify the Lord in our hearts is mandatory sa tanang magtutuo. Nga nagkinabuhi, nga buhi pa niining hostile nga kalibutan sa iyang pagtuo. So unsa may but pasabot ni anang sanctify the Lord in your hearts, how we do. Kung saan man po nato paghimo ni ana. And so first, let's define the word sanctify. Balaana. Now, this does not mean purify or cleanse
because that will be another word. This is hagiadsu. Sa Greek, it means to set apart. It means to exalt. It means to hallow, to revere, to regard as holy, to honor. It means to honor the Lord, to hallow the Lord in our hearts. As a believer, set apart the Lord. Now, kini nga command ni Peter, it is his summary, because dili man ni matawag og quotation kay iya man rephrase ang Isaiah. This idea is from Isaiah 8:13. Mao ni ang gibasihan ni Peter, iya lang gi-rephrase kaning but sanctify the Lord God in your hearts. Nas Isaiah 8:13. The Lord of hosts, that's Jehovah, him you shall hallow. That hallow word is sanctify. The same. Let him be your fear, and let him be your dread. Si Jehovah lang, ang Diyos lang, that's God, ang angay nimong i-revere, angay nimong pasidunggan. Now, ang context, let's understand the context na ini first sa Isaiah. Sa unsang higayon, unsa may panghitabo, nga gihatag ni Isaiah, this is given by Isaiah to King Ahaz. Historical background nini, na Isaiah 8:13, gihatag ngadto ni King Ahaz. Kay si King Ahaz, king sa Judah, the southern kingdom, nahadlok kay naka-learn siya na gustong ma-invade sa Judah. The Assyria wants to invade Judah. And now, ang king sa northern kingdom, Israel, ug ang Syria and Assyria are different. Syria and Israel, nag-alliance na. Ang Israel, tungod kinahadlok ang Israel nga i-invade po sa Assyria, nakig-alliance sa Syria. O kining alliance, nga Israel og Syria, ning-ingon sa taga-Judah, Ahaz, siya man ang king sa Judah, join our alliance para atong buntugon ang Assyria. Pero wa mo sugot si Ahaz, ang king sa Judah. Wa siya mo sugot sa alliance sa Northern Kingdom o sa Syria. O ang iya hinong gibuhat, tungod kayo man siya mo sugot, nagsabot nga, if you will not join us, we will attack you. Kami ang mo-attack nimo. Usa ka atakon sa Syria. So ang gibuhat ni King Ahaz, naghinok siya, gusto siya makig-alliance sa Assyria hinoon. Nga may original gusto mo sakop nilang tanan. Og mao ni karon ang pung sa Ginoo pinaagi na Isaiah ngadto ni King Ahaz. Because Syria and Assyria are idolatrous country. Og ang pung sa Ginoo ngadto sa king sa Judah, Ahaz, the Lord of hosts, him you shall hallow. Ayaw kahadlok nila. Yes, there's an impending war. They will invade you. Pero sa imong reaction, ayaw kahadlok nila, ang Diyos ra ang kahadloki, ang Diyos ra ang pasidunggi. Make sure sa imong reaction nga ang Diyos mapasidunggan. Don't go to this idolatrous nation para ka maluwas, para ka masulbad ang imong problema. Exalt God as Lord. Imo ang real sa imong belief, ang imong Dios mo ay imong Lord. Trust Him. Ayaw pag-trust ni anang idolatrous nation. Mao ni ang point dinhi sa Isaiah. Mao ni ang point dinhi.
War's coming. King Ahaz, wala masahe dun sa buhaton. So makig-anib na lang siya ni ining idolatros. And if there's an alliance, I'm sure na ay mga compromises. Kung na ay mga agreement, na yun na yung mga compromises. But God does not want compromises. See? You're a child of God, be faithful to Him. Na ay persecution, na ay accusation, make sure your life, God is, sa imong reaction, ang Diyos is Lord. Ma-exalt as Lord. So trust Him only. Fear Him only, don't fear them. So morning nga context din He. Nga sa tanan nimong reaction, bisan pag under attack ka, make sure ang Diyos mapasidunggan as Lord sa imong life. Mo ni ang message sa Diyos pinaagi na Isaiah ngadto ni King Ahaz. And it's real war. It's for the nation. And now gihimo ni Peter ngadto sa individual believer. We are living in this Christian faith hostile world. But make sure sa imong reaction, how you react and how you live, ang Diyos ma-exalt as Lord sa imong life. Syncretism is wrong. Mixing maning atong na-learn lesson sa King Ahaz. Dili gusto ang Diyos mag-mix truth, idols. Di gud gusto ang Diyos makig-sanib, makig-alliance. No. Proper fear belongs to God, not man. Our trust is to be in God and His promises. Sa tanang sirkumstansya, sa atong kinabuhi, including ni anang lisod, experience sa atong kinabuhi. O ang point ni Peter din is that ang imong response sa imong circumstance, kinahanglan mapadayag ang imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Whatever your circumstance, challenges, persecution, makita unta sa imong kinabuhi sa pag-respond nimo niining challenge din persecution nga ang Ginoo mapasidunggan sa imong kinabuhi nga Ginoo siya sa imong kinabuhi. Si Peter naka-understand niining importansya niining kamatauran from his own experience. Sa dihang gidakop si Ginoong sa Kristo, si Peter, gideny niya si Christ katulo. Before pagay niya gideny, nang hambog pa siya sa Ginoo nga Ginoo, magpakamatay ko para nimo. I'm willing to die for you. Now, gipangutana siya, nga kauban man kani disipulo man kani gidong si Kristo. Unsay nahitabo, wa niya gi-sanctify as Lord si Christ sa iyang kinabuhi. O nga salamat na lang nga na-restore siya. Ug human nga gihatag ang Holy Spirit at the day of Pentecost, he became so bold. Human ni adto nga naangkon ng balang Espiritu Santo at the day of Pentecost, wa na mobalik si Peter sa pagkamahenadlokon. Dahil laing higayon nga gibadlong sila tungod kay nagtudlo man mo pagtulunan against the Sanhedrin. Undangin na, ug wa sila mo undang, o gani tungod niya na gilatos sila ka makadaghan as punishment. Pero ang ilang reaction ni adtong paglutos, they count themselves worthy. See? That's how they reacted now.
human sila nakaila ni Kristo, ni Jesus, nga siya day mao ang Misaya. Ug nga para mapasidunggan, sige lang o gilato sila, they count themselves worthy nga ning go through sa persecution. Ug ning reply si Peter, we must obey God rather than men. Di may maundang sa pagsangyaw mahitungod sa Ginoo, kay gisugo man kami sa Ginoo. Siya ang abong sundon, dili ang mga tao. So nagpadayon sila og sangyaw, og mao ning ang ebanghelyo ning kaylap tibok kalibutan pinaagi sa mga apostoles. Mao ni karon ang based sa experience ni Peter. Sanctify the Lord God in your hearts, believers. You will go through persecution. You are living in a world nga increasingly ang hostile sa imong faith gusto magpa-recognize o ga-normalize sila. Make sure sa imong reaction, makita o ma-exalt si Kristo nga Ginoo sa imong kinabuhi. And it's in your hearts. Sanctify the Lord. Not just outward expression sa pag-honor sa Ginoo tungod kay naamay daghan nga outward lang pakitang tao relihiyoso pero dili gyud day mao ay tinuod nga kahimtang sa ilang kasing-kasing. Make sure it's real. Make sure ang imong pagpasidungog sa Ginoo gikan sa imong kasing-kasing ug tinud-anay sa imong kasing-kasing. Not just lip service, not just pagpakaroning nun, dili lang kay trendy man ng Christian karon. No. God knows the heart, will search the heart. Ug nga i-condemn na niya ang kadtong mga nagpakaroning nun sama sa Isaiah 29:13. Yan Ginoo nga the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. Sinay mga tao, sakto ang ilang gipamulong, sakto ang ilang activities, na belong sila sa the same group, di makita outwardly, dili nato ma-differentiate ang true o ang dili true, pero ang Ginoo na sayod, but their hearts are far from me. God can search the heart. Makakita ang Diyos sa kasing-kasing sa tao. Ang tao, kasagaran ay makita ra outward, ang external. It's not about the ceremony. Maunang ningon si Peter, sanctify the Lord in your hearts. Make it real sa imong kinabuhi. Not just external honoring. Not just going through the motion, going through rituals and ceremonies, tungod kay mamani karon ang prosesyon, apil kus prosesyon para ingnon kong Kristohanon, mo join ko na ining religious nga activity para ingnon kong religious o nga Christian, but God search the heart. Is it real sa imong heart nga Ginoo siya sa imong kasing-kasing? And that's why Peter, sanctify the Lord God in your hearts. Ug mao ni ang challenge kanato karon. Believer, magtotoo, matag usa ka magtotoo. All of us nga mga magtotoo ni Ginoong si Kristo. Atong pasidunggan si Kristo as Lord. Reject any compromise with idolatry. Whatever practices or beliefs nga imong idugang sa Ginoo, ayaw na idugang pa sa Ginoo. God and Christ is enough.
Dili i-mix nato ang idols o ang pagsimba sa tinuod nga Dios. That's why the temple, even sa atong church, wala tay idols, wala images. Di man ma-mix. Ingon si Paul sa 2 Corinthians 6:16, and what agreement has the temple of God with idols? Ang atong lawas, temple of God, unsa may agreement niini sa pag-worship unyag idols? Dili nato i-equate ang Ginoo sa idols because these idols are not real. They're not even God. I-equate nato ang Ginoo, that's blasphemy and that's an insult to God. That's an insult to Christ. That is why di na ta magtutuon niya ng swerte, sa mga paswerte-swerte, kung pultahan, nga rin ako ibutang kay swerte ni, ayaw na. Mga practical na lang ba? Or, sa mga practices buhaton, magkuan-kuan ng tanom kay para managhan akong kwarta, or swerte. Ito kas Ginoo, Ginoora, ipakita nga siya imong Ginoo nga ikaw, gipanagiya na sa Ginoo. Di na ka magsalig paglaing naigamhanan or makapanalangin kanimo. New Year, na usahay mga pagtuo-tuo or whatever. God is not sanctified ni ana. Likayan natong patuo-tuo. That's form of idolatry. That's a form of idolatry ng mga patuo-tuo. Niya Kristohano naman ta, dili na ta ni ana. Dili na ta ni ana. Napakoy gyud ako na walang nako. But anyway, sanctify Christ. O mao ni ang gingon din ni Peter sa Isaiah, sanctify God. Sanctify the Lord God. Pero si Peter, iyang gi-rephrase. Ang pagkaingon ni Peter, kang Peter, Christ na diha sa Greek, kanang God is Christ na. O ang pagka-rephrase na ini, sanctify Christ as Lord. Sanctify Christ as Lord. In your hearts. It is the Lord that you must regard as holy. It is the Lord that you must give reverence to. So, ipasabot niya na. It means no matter what comes against you, no matter sa man nga klase nga attack, i-affirm sa imong heart nga si Kristo Lord. Whatever imong gi-go through, persecution or attack, i-affirm sa imong kasing-kasing Christ is Lord. Ipakita sa imong reaction, Christ is your Lord. Siya man ang Lord, so siya naghanay niini bisan pa niining pagsulay. So I will submit to His Lordship. I will honor Him as Lord. See? Kung mabother, unsay buhaton sa tao, ang makabother nako kung unsay hinuoy buhaton sa Ginoo nako, pinagi tungod sa akong reaction. So, mana. O, maning intent na Isaiah dinhi, o nga mo po ang intent ni Peter. Sanctify, venerate, adore, worship, exalt, magnify, give primary place to Christ as Lord sa tanan nimong reaction while you are going through attack or persecution. I-recognize na siya balaan o nga sovereign, si Kristo. Sama ra nga nag-ingon ka nga,
He is the object of my love, of my loyalty. He is the one whom I am committed. Siya ang object sa akong pagtahod, sa akong pag-honor. Therefore, musubmit ko sa Ginoo. Hindi ko angay mahadlok sa buhaton sa tao. Kay ako tao man sa Ginoo, siya man ang Ginoo sa akong kinabuhi. Mo nang idea. Totally committed niya ng reality nga si Kristo Ginoo sa iyang kinabuhi. Bisan pa man sa kalisod, ug bisan pa man sa mga atake, ipakita nga ang Ginoo, si Kristo mo ay Lord sa imong kinabuhi, pinaagi sa imong reaction. He wants us, ana nga moment, na ang pressure to conform, na ang pressure to cave in, to give in, ana nga moment, i-preach sa imong kaugalingon nga si Kristo ang imong Ginoo. Nga imong i-set apart nga si Kristo Ginoo. Nga sa imong reaction, siya ang ma-revere as Lord sa imong reaction. So, mo lang di kaangay mo compromise o di kaangay mahadlok. Bisan pag you're going through attack or persecution. Now, then si Peter, nagpadayon og naghatag kanato og practical way unsaa man ni nato pagbuhat. We'll just focus on our text. Kaya na may daghang paagi. Practical way, unsao man nga mas-sanctify si Christ sa atong kinabuhi. Continue sa verse 15. And always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. This is one way. Practical way. Nga ma-revere, nga ma-magnify, nga ma-sanctify, nga ma-holy si Christ as Lord sa atong kinabuhi. Ready to give an answer. Niadtong mangutana. Now, atong tagsa-tagsaon pipila ka elements na ini nga close. The first, always ready. Believer. You are a believer. Are you? Always be ready. Dili lang ang pastor, dili lang ang church leaders. Kung ikaw magtotoo, kung ikaw ning angkon ka nga Kristohanon, the word always there. Nga andama kanunay ang imong kaugalingon. Nga makatubag ka kung naay mangutana sa imong paglaom. That means you have worked at preparing yourself in advance. That means tagaan imong pagtagad ang pagkat-on nganong ning tuo ka ni anang imong gituhan. Nganong Kristohanon ka, nganong ning angkon kang Kristohanon, you should be able to answer that kung naay mangutana nimo. This is for all believers, not just for the church leaders, not just for the seminarians. Believer. Because this is addressed to all believers by Peter. Sanctify the Lord in your hearts. And one way nga mag-glorify, nga mahalo si Christ as Lord, ma-revere si Christ as Lord sa atong kasing-kasing, know why you believe Him. Be able to defend nganong ning tuo man ka ni Christ, nganong ning believe man ka ni Christ. You should be able to answer that. Why do you follow Christ? Why do you believe in Christ? You don't have to be technical. You don't have to be scholarly sa imong defense. Just make sure you can answer.
Make sure you can answer. So, prepare in advance. Learn the truth. Learn about Christ. Who is Christ? What has He done? Sakto ba na akong in English? Unsa may ang gibuhat sa imong gituhan mahitungod ni Kristo? Unsa may imong pagtuo mahitungod ni Ginoong sa Kristo? Mahitungod sa iyang gibuhat. Even though na ay mystical element kung makigstorya ta sa tao mahitungod sa atong Christian faith tungod kay ang Holy Spirit involved man. Ang Holy Spirit mutabang kanato sa paghinomdom sa iyang mga pong. Ang Holy Spirit may mutabang pod sa atong listener nga makasabot. But we still have this responsibility to prepare. We still need to say to them our answer, our reason for believing in Christ. We still have to have basic knowledge. Yes, the Holy Spirit will help us, but we need to have basic knowledge sa atong gituuhan mahitungod ni Kristo, mahitungod sa kaluwasan. At least basic knowledge. Tungod kay, yes na amang Holy Spirit, pero dili man ka-work ang Holy Spirit kung wa kay knowledge, kung wa kay nahinumduman nga Bible verses, iyang pong. The Holy Spirit will help you remind His words, verses, para magamit nimo matubag ug ma-explain sa imong faith. Pero kung wala kay gitun-an, wala kay gi-memorize nga verses, maglisod og work ang Holy Spirit sa pag-help nimo. So you should have basic knowledge sa imong Christian faith. Always be ready. It means you are prepared. You should be prepared. Boy Scout, laging handa. Prepared ka nga motubag. Dili kinahanglan scholarly answer. Simple words, your words. Why are you a Christian? Why do you believe in Christ? That's how usa ka paagi ma-sanctify, mag-glorify, ma-magnify, mahalaw, ma-revere si Christ as Lord sa imong kinabuhi. Be able to answer why you believe in Christ. See, always ready, always be ready to give a defense. Apologia, from the word apologetics. Yes, it is used sa formal nga apologetics, defense, defending the faith, but it is also used in simple conversation of answering your faith. So, dili lang sa formal defense kung may debate, but kung may mangutana nimo, in simple words, in your own words, answer them. Defend your faith. Defend your faith in Christ. Niana nga paagi, ma-sanctify si Kristo as Lord sa imong kinabuhi. Dili ibot pasabot na ining give a defense nga dapat tanang pangutana imong matubag, at least makamakhomingon sa pagkakaroon mapakahibaw ni ana ato kang pangutanon si or ako sana i-research, at least makatubag ka ni ana, at least makaingunana ka pagkasabot karon ako panang tun-an or atong pangutanon si, but basic, any basic, basta kay makatubag ka sa imong Christian faith. Give a defense. Maka-answer ka sa ilang mga pangutana. Always ready. And it also means, tungod kay you are commanded, ready mag-defense, willing pug ka nga magkat-on. Because you are expected to defend your faith in Christ, you should be willing to learn
more about Christ, about the Christian faith. You should be eager to grow in your Christian faith. Ngang imong pagkakristohanon, dili lang ritual or trend or usual tungod kay mao man ni ang Kristohanon mo simba sa Sunday. But because you're a Christian, you are expected to give a defense sa imong faith. You should be willing to learn more about Christ and His Word. Because you are expected to defend. Not necessarily become a seminarian, but be able to know why you follow Christ, why you obey Christ, why do you believe in Christ, or do you really believe in Christ? If you don't know the answer, nganong ning obey ka ni Christ, nganong ning follow ka ni Christ, nganong ning believe ka ni Christ, pag-abot unya sa mga persecution ug dagkong mga hagit, mawagtang rapog ka, mahanaw rapog ka. Sama ni Peter, wa pa kay siya kaila nga si Jesus ang Christ, mo nang na-deny niya si Christ. Human nga nakita niya nga si Christ na banhaw na, si Jesus na banhaw na, diha pa sila nakarealize, tinuod gyud si Jesus Christ. That's why you should know who Jesus is. Grow your knowledge about Jesus Christ. Then you'll be able to defend. Why do you believe in Jesus? He's an antique man. See? Be ready to give the defense to everyone who asks. Sa tanan nga mga tanan, whether friendly or just curious sa imong faith or hostile sa imong faith. Everyone who asks, basta kay nangutana, nganong naman kay paglaom, nganong happy lang man ka, bisan pa nakakay daghang kalisod, panglutos, or whatever attitude sa nag-ask nimo tungod kay everyone man nga mangutana, you are expected to answer, be able to give an answer to your faith. Everyone, whether friendly or just curious or hostile sa imong pagtuo, make sure you can answer. Therefore, desire to learn more. And then, specifically, the hope. The reason for the hope that is in you. See? And it's because of Christ. Mo nang nakay hope that is in you. It's just equal to your faith that is in you, in Christ. And that's because of Christ also. You should be able to explain to anyone that asks about your faith in the Lord Jesus Christ. For salvation from sin, the hope that you have. And hope, it's not wish. Ang hope, patient na o confident nga expectation, di anang kaugmaon tungod sa mga saad sa Ginoo, sa Dios. O ang Christian, confident ni ana nga kaugmaon. Confident tungod kay ang iyang sins forgiven naman, o nga gi-adopt naman siya as child of God. O nga inigbalik ni Ginoong sa Kristo, tungod kay child of God ka naman, you have the authority to inherit His kingdom. And gani, co-inheritor, co-heir with Christ. You should know the gospel and how to present it to others in any situation that arises. Be ready to give a defense. Aron ang maminaw nimo, they too may believe and be saved.
And lastly, with this attitude, with meekness and fear, ang atong pag-answer, dili sa rude nga paagi. Ang atong pagtubag, bisan pa ang nangutana nato, hostile sa atong faith. Dili nato podbaslan og hostile nga tinubagan. And this is Peter. Peter nga murag impromptu, but meekness, kalma, gentleness, another word for that. And then fear, that's reverential, with reverence, with respect, another word. Ang paagi sa pagtubag, respectfully. Di taangay makigdebate, just give an answer. Di taangay makig-away niya. Ayaw i-demean ang imong kaatbang kung hostile man siya sa imong pagtuo. Just give an answer calmly and respectfully. That's how we give our defense. Dili lang po ta mag-defensive. So, money. Ang command ni Peter ngadto sa mga tanang believers. He's simply saying, be able to defend your Christianity. The believer must know how to defend his faith. Be able to tell people why you believe what you believe. Understand why you believe what you believe. And then be able to articulate it. It must be important. Sabta nga nung imong gituuhan, unsay imong gituuhan. And then, dapat imo nang ma-articulate, makamao ka nga musulti ni ana. Just the basic kinahanglan, Christian faith. And that's why important ang Christian education, padayon nga Christian education. Ang pag-learn sa doctrine diha sa Scripture. It's one way to sanctify the Lord in our hearts. And by so doing, atong giset apart si Jesus Christ as Lord sa atong kinabuhi. So, to close, saan na ito pag-obey ni ini nga command from Peter? How do we sanctify the Lord? Mga daghang practical, we should never as Christian believers have any idols sa atong balay, sa atong simbahan, sa atong businesses, sa atong beliefs, watay laing gituhan, nagamhanan. Then we should be willing to learn the doctrines of the Scripture, theological positions, as conservative evangelicals. We should be willing to learn more about Christ and His Word. Then live in such a way. See, basig na mo rason nga sa text manggod nimo Peter, kung naray mangutana, usa ra ka mo share. But if you will study the whole context, morning in Peter, live in such a way that they will ask you. Gining whole diri nga context. Live in such a way that people will ask you, why are you that way? And then be able to receive an answer. Give an answer. Inaot ko, nining tuig sa 2024, padayon ta mahimong eager sa pag-ila ni Ginoong sa Kristo pagtuon sa iyang mga pulong. Kung pumanta ka ila kaniya, this is a wonderful day as we celebrate the Lord's Supper. No, ilha sa Ginoong sa Kristo. O nga nung nagpakamatay siya dito sa krus sa Kalbaryo. Let us pray. Jesus, thank you so much. Nagpadayag ka sa imong kaugalingon. Nagpakatao ka, nagpakamatay ka, ug nabanhaw ka gikan sa mga minatay para mahimo namong manluluwas. Salamat sa dakong pribilehiyo ug oportunidad nga kami Ginoo madugtong sa Dios pinaagi kanimo. How grateful we are sa imong dakong grasya nga gihatag nga kanamo. You offered yourself para kanamo. So Lord, sa tanang hagit nga amo sa kaubagon na tuiga, hinaot ang among reaksyon magpakita
nga ikaw Ginoo mahimaya as Lord sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo pagdinasigay sa matag usa sa padayon sa pagkat-on mahitungod kanimo sa imong pulong aron ikaw mahimaya sa among pundok, sa among kinabuhi ug sa among pamilya. Continue, Lord God, to bless your people, that we will be committed and wholly devoted and faithful to you. It's for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat kayo sa pulong sa Dios nga atong nakatunan karon nga sa atong pagkakristohanon padayon ta kita nga magkinabuhi ug magtuon aron kita mamahimong andam sa kanunay sa pagdepensa sa atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios nga atong mga tawo nga mangutana kanato uban ang kalumo ug kahadlok diha sa Ginoo. Atong awiton na lang sa atong affirmation song ang Thine Be the Glory. The glory, praise and conquering Son.